Hello everyone! Kung napapansin niyo po, halos lahat ng makikita niyo sa feed niyo ngayon o yung mga balita ay tungkol sa US versus Iran, lalo ngayong namatay si Khamenei, no, yung supreme leader ng Iran. Kasi binomba ng US yung Iran, kasama sa mga targets, namatay yung leader nila. So, nagtaka ako, bakit ba sila nag-aaway? Ano ba yung dahilan? No? Ano ba yung root? So, alamin natin sa video na to. So, it actually dates back, matagal na, 1950s pa, yung Iran kasi merong inelect na presidente nila. Tapos, yung presidente na yun, gusto i-nationalize yung oil, no? Which will be a threat to Western oil. So, ang ginawa ng US at saka UK, nag-intervene sila, may sinuportahan silang coup, tapos ni-reinstate nila yung Shah of Iran, okay? Which is gonna be US-backed. So, kumbaga, nagkaroon ulit ng deals with oil and everything. So, friends na ulit sila, okay? Pero syempre, sa mga Iranian, yung iba sa kanila, saw it as international interference. Kumbaga, bakit mo ginawa yun? Wala naman, kumbaga, bansa naman namin to, bakit ka nakikialam? So, not everybody was happy with it. So, fast forward to 1979, na-overthrow yung Shah of Iran, tapos kinuha ng US, no, dun sa bansa nila para medyo makatakbo. Maraming Iranian na nagalit, so ang ginawa nila, hinostage naman nila yung US Embassy staff. Okay? So, from there, ang tagal nun more than a year silang na-hostage, tapos nakipag-cut na ng diplomatic ties, nagkaroon na ng maraming sanctions against Iran. Eventually, nakuha naman nila yung mga hostages, pero ang daming gulo in between. Now, fast forward to late 2000s, nagde-develop ng nuclear energy ang Iran. So sabi nila, this is just for energy sa namin, paggamit namin, domestic use. Pero sabi ng US, hindi, pwede nyo gamitin yan for nuclear weapons eh. So, from there, nagkaroon ng mga maraming proxy wars, no? May mga sinusuportahan yung US na grupo, may sinusuportahan yung Iran na grupo, tapos yung nag-aaway. Hindi naman sila direct talaga na nag-aaway. Later on, nagkaroon ng nuclear deal para i-de-escalate yung war, pero noong 2018, di ba, si Trump, winidraw din yung deal na yon. So, malaking gulo. From there, parang lalo pa silang nagkaroon ng distrust sa isa't isa. So, recently, sa Iran, ang dami ng mga protesta na nangyayari na gusto na nila overthrow yung current government nila. So, the US saw it maybe as an opportunity. So, tinira nila yung Iran over the weekend. Okay? So, namatay yung supreme leader nila, tapos marami pang ibang mga government leaders and military leaders na tinamaan. In retaliation, si Iran naman, binomba din yung mga malalapit na US bases. No? So, tinamaan yung sa Dubai, tinamaan yung sa Bahrain, sa Kuwait. Kaya kung napapansin nyo, doon sa mga kababayan natin na nandyan, baka may mga videos kayo nakikita na nagpuputukan, di ba? Maraming naririnig, kahit yung Dubai sa airport, tinamaan eh. So, medyo malaking gulo nga. And then sa ngayon, ang sabi naman ng US, tutuloy namin yung strikes na yan hanggang palitan yung government. So, we'll see kung ano mangyari doon. Medyo mahaba-haba pang kwento yan. Ano ngayon yung magiging effect sa atin? Okay? For everyone, expect natin na magmamahal po ang gas, no? Kasi ma-threaten yung supply talaga ng oil eh. Oil that is coming from Iran. Also, meron tayong tinatawag na Strait of Hormuz, no? Marami kasing dumadaan na oil doon. So, kapag sinara ng Iran yun, medyo malaking gulo yun eh. At syempre, pag nagtaas yung oil, expect natin na karamihan ng mga bilihin talagang aakyat. Magmamahal talaga ang presyo. Ngayon, sa ating mga traders naman, then the market would probably shift into risk off. So, lalakas dyan yung gold. Kita nyo, pumutok naman yung gold. Pag start ng Monday, oil, lilipad din yan. Okay? So, kayo, sa tingin nyo, so, I want to hear your comments. Sa tingin nyo, ano ba yung mga tama nilang gawin? What needs to be done to escalate the war? Which side are you on? So, I'd like to hear your thoughts sa comment section. Bye-bye.